Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas, ang inyong pong makakasama para po sa Morning Tilaok Devotion. At tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal. Kami pinagpapasalamat, Lord, sa panibagong araw na dinagdag sa aming buhay, panibagong kalakasan. Panginoon Diyos, kayo po manguna sa aming pagbulay-bulay, inyong balasata, basbasan aming puso at isipan. At kayo po kumilos sa aming kalagayat ng Panginoon Diyos. Gamitin lamang, Lord, ang labi ng imong tinikod upang ipahayag po mula yung selta, Lord, ang mensahe para po sa aming kalakasan, inspirasyon sa aming pamuhay sa bawat araw. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay mula po sa Deuteronomio chapter 31 verse 6. Kayo magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay mahayong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang ating pong pamagat ay be strong and courageous. Dito po makita po natin ang talata po ng salita ng Diyos ay mula po mismo sa bibig ng ating Panginoon Diyos nagmula. Yung kanyang pong paalala sa kalakip ng kanyang pangako ay dito po siya po ang nangako na huwag tayong mangamba at huwag tayong mag-alala dahil ang Panginoon Diyos ay subok na po sa kanyang mga pangako. At hindi po siya nagpapaliban at tapat siya sa kanyang mga pangako. Alam po natin, ang Panginoon Diyos po, ang Diyos natin, ang nakakabatid ng manakaganapan sa nakaraan. Siya po ang Diyos natin na kasalukuyan, batid ang lahat na nagaganap sa kasalukuyan. Ganyan po, alam natin po ang magaganap sa hinaharap. At wala pong nalilihim sa kanya, mga kapatid. Dahil siya po ang lumikha ng lahat ng bagay at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya wala po dapat tayong ipangamba. At sa ating pamuhay, sa mga tinawag at pinili, kung tayo po itinalaga at nilagay po sa mga gawain, huwag po tayo mag-alala dahil ano po italaga sa atin, hindi po tayo dapat na mangamba, magdalawang isip dahil siya po ang nagtalaga sa atin at alam po natin nasa matibay at maganda maganda ang pangalaga sa atin dahil ang Panginoon Diyos ang nagtalaga sa atin. Kaya sa kanya sinabi, huwag tayong matakot dahil ang Panginoon Diyos ay kasama natin. Siya ang nagsalita, hindi tayo iwan, hindi pababayaan. Kaya po kung mababasa po natin sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Napakaganda pong talata at salita ng ating Panginoon Diyos na maganda natin panghawakan at wag po nating aalisin sa ating puso at isipan dahil ang Panginoon Diyos ang salita at nangako. Wala tayong dapat ipangamba. Sa ating pamuhay sa bawat araw, batid po natin ang Panginoon Diyos ay maaalalay sa atin, gumagabay sa atin, ano ba yung Lord, ang mga tinalaga sa ating Panginoon Diyos. Sinasamahan niya tayo at ginagabay niya tayo kaya wala tayong dapat ipangamba. Ano ba mga dapat gawin para patuloy tayo maasa at kumakapit sa pangako natin pang Diyos? Ito yung tatlong dating gawin. Number 1, hold on to the promises. Panghawakan po natin pangako dahil ang Panginoon Diyos ay siya ang pinangamba para ang Diyos na nangako at wala tayong dapat ipangamba. Kung sa ating mga tao, isang umaasa tayo sa mga malalakas na tao, may kapangyarihan, may mga posisyon. Lalo tayo higit na umasa at kumapit, manampalataya sa Panginoon Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pababayaan, na hindi iiwan. At dito po sa pangalawa, meditate His words always. Kaya dapat po natin bulay-bulayin ang kanyang balsata sa bawat araw
bawat gabi. At sabi nga, mapalad ang taong bubulay-bulay ang balsalta at kanyang mga kutusan. At ang Panginoon Diyos ay nalulugod sa mga tao at pinagpala mga taong kagaya nito. Kaya patuloy nating bulay-bulayan ang salita ng Diyos ay ito'y ating pinakasandata. Ito ating espada na doble talim. Kaya ito po yung natin sa pang-atake natin sa anumang gawa ng kaaway na nais tayong gambalain at meron tayong panlaban. Ito po yung salita ng ating Panginoon Diyos. Ito palagi natin bulay-bulayin sa bawat araw at gabi sa ating isipan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. At sa pangatlo po, ito po yung ang constant prayer. Alam po natin ang panalangin ay pinakamabisang komunikasyon sa ating Panginoon Diyos. Makaganda po na palagi po tayong nanalangin, nakipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Dinudulog natin ang mga hinaing sa ating puso't isipan, kung ano man ang ating mga idudulog, kapatawaran, paghingi ng kapatawaran, idulog natin yan. Ano mang problema, ano man natin naramdaman, idulog natin tayo Panginoon Diyos. Kaya ang Panginoon Diyos, sabi nga, siya hindi nang iwan, hindi tayo pababayaan. Lagi siyang tumutugon sa mga taong maasa at kumakapit na napaltasya at tinutugon ang panalangin ng mga matutuwid na tao. Kaya sa atin, mga kapatid, patuloy natin panghawakan ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako. Tapat siya sa kanyang pangako at palagi siya ang nangako saan man tayo pumunta, saan man tayo lumakad, siya ay kasama natin, siya ang gagawa para sa atin, siya magtatanggol para sa atin, at hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan. Kaya huwag tayo mag-alinlangan, ano maitalaga sa atin, huwag tayo mag-alinlangan. Ano maitalaga sa atin, huwag tayo mangamba dahil ang Panginoon Diyos ay kasama nating gumagawa. Kaya ito po ang ating prayer focus. Pray for God's presence and courage in moments of transition that fear may not overcome us. Pray for the lost. Pray that they will be surrounded by people who will lead them to God. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang namin banal kayo pinagpapasalamat, Lord, sa patuloy yung pibig sa amin ng paalala, yung mga pangako na patuloy kaming huwag matakot, patuloy kami magpakalakas, patuloy kami maging matibay, at huwag mangamba, at huwag kami matakot sa kanila dahil kay po, Lord, ay patuloy sumasama sa aming pamuhay, hindi kami iniiwan, hindi pababayaan. Lord, patuloy kayong kumikilos sa aming buhay, hindi kami, Lord, pinabayaan at patuloy gumagawa ng mabuting bagay sa aming buhay, Panginoon Diyos. Lord, sana patuloy pangunahan kami, samahan kami sa aming mga paghahayo-hayo. Alam po namin, Lord, kasama po kayo sa aming paglakad at paghayo, Lord Jesus. Upang marami pang tao at kaluluwa at sa aming pagbabahaging basta ay makilala kang lubusan. At mapakinggan nila yung balsata at makapasok sa yung magtamo ng buhay na walang galaw, Jesus. Maraming po salamat, Lord, tulay Diyos. Ang Diyos na tapat sa inyong pangako. Tunay kayo po subok na sa iyong pangako at hindi kayo po nagpapaliban, Lord Jesus. At ito po dumating sa amin ng tamang panahon at tamang oras. Maraming po salamat, Lord Jesus. Papananya ko, Lord, salamat po. Kagalingin po sa may mga karamdaman, Lord Jesus. At maging matagumpay, Lord, ang magaganap po na Victory March for Jesus mamayang hapon, Lord, kayo po manguna at nawa maraming kaluluwa, maraming tao ang maantig ang po sa isipan, maramdaman lang ng inyong presensya sa March for Jesus at kumilos yung banal na presensya sa kapitbahayan, Lord Jesus, sa dadaanan po ng pagmamarcha, Lord Jesus. At tagumpay po sa lahat po ng mga mahayo, higit sa lahat, at kagaling po sa may makaramdaman po, Lord Jesus. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen.